The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Sa Tagalog, ang kasaysayan ng lahat ng umiira na lipunan ngayon ay kasaysayan ng mga pagpupumiglas ng mga klase ng tao. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ayon kay Karl Marx, ang pagbabago raw sa lipunan ay nagmumula sa pagbubukod ng iba't ibang klase ng tao. Mula nang sumibol ang pribadong pagmamay-ari, nagkaroon ng paghahati sa pagitan ng laborers at ng mga kapitalista. Gaano po katagal yung trabaho niyo sa isa po? Minsan umaabot ng 7 oras. Para kay Karl Marx, ang isang perpektong sistemang pang-ekonomiya ay makakamit kung magkakaroon ng palitan sa pagitan ng magkatumbas na halaga kung saan ang halaga ay matutukoy ayon sa bigat ng trabaho. Para po sa inyo, gaano po kahirap yung trabaho niyo po? Kumpara po sa trabaho po ng iba. Mahirap ang paglalabanan siya kapag at saka kasi minsan masakit sa likod, tsaka sa mga braso, sa mga ngayon, yung mga hindi nakakapag-aral ng mabuti, hindi talaga nakakapaghanap ng magandang trabaho. Tsaka parang lalong humihirap yung mga mahihirap. Nakakadismaya, di ba? Dito pa lang, kita ng kawalan ng hustisya sa mga laborers. Ito na nga ang status quo ng ating ekonomiya. Ang status quo na gustong baguhin ni Karl Marx tungo sa komunismo at humanismo. Sa mga teoryang ito, ipinagbabawal ang pribadong pagmamay-ari upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay ng mga tao. Lingid sa kaalaman ng marami na masama ang naidudulot ng mga ideya ni Karl Marx. Maganda naman ang epekto nito kung walang ganit sa gobyerno. Enough na po ba yung kinikita niyo po para po sa isang araw? Para po sa mga anak niyo po? Para sa akin hindi. Kasi kung baga susumahin yung kita ko, sa pagkain pa lang, kulang pa. Kasi magkano ang kilo ngayon ng bigas, tapos ulam pa, tapos syempre may mga iba pang kailangan. Mas yumayaman ang mayayaman at mas humihirap ang mahihirap ngayon. Kaya, ano nga ba ang karapatan nating manghusga sa teoryang pantay-pantay? Ako si Marites, isang laban